Good afternoon din po sa ating lahat. Salamat kay Lord. Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, patuloy o Diyos na Ikaw ay aming nga pong pinapasalamatan o God sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan. Salamat sa pagkakataon na ito sa buhay ko ng bawat isa, maging sa mga salita mo na aming nga pong pag-aaralan. Dalangin ko o God na patuloy na mag-usap ka sa mga espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa inyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. Praise the Lord. Isa rin po mapagpalang hapon, maging ang lahat po ng kasama natin through online. So this afternoon, ang ating pong topic, it is about spiritual power. Sa mundong ito, ang mga tao po ay nagkakagulo. Minsan dahil sa kapangyarihan, di ba? So, hindi lamang po dito sa mundo ang may kapangyarihan, pero meron din pong tinatawag na spiritual power. At tingnan po natin kung sino nga ba yung magkakaroon po ng mga spiritual power na ito. And our text, Luke chapter 10, verse 19, sabi po ng Panginoon, I have given you authority to trample on snakes and scorpions, and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. So dito nagpapatunay lamang po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ay nagbibigay ng kapangyarihan to trample. Ano nga ba yung mga snakes, mga scorpions na nangyayari po sa buhay? Ito po yung pagdating ng bagyo sa buhay. Mga testing, mga trials, mga difficulties in life, they are considered snakes and scorpions. Pero ang kagandahan po, sabi ni Lord, you and me will overcome. Yan. Overcome all the power of the enemy. Hindi po niya sinabing some of the power of the enemy, kundi sabi niya lahat. Lahat ng kapangyarihan ng kaaway. Sino po ang kaaway natin sa mundo ito? It is Satan. No, it is not flesh and blood, pero si Satan po. At sabi niya, nothing will harm you. So, titingnan po natin sa salita ng Panginoon. Ano-ano nga ba? What are these? Yung mga spiritual powers na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Number one is that enables men to speak with authority. Enables men to speak with authority. Kaya ang isang mananampalataya, dapat po pag tayo po ay nagsasalita, meron siyang kapangyarihan. Kasi sabi yan, enables men to speak with authority. Acts 4 verse 33. So sabi po dyan sa kanyang salita, with great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and man's grace was upon them all. So, this time, as a believers, i-claim din po natin, no? We have that power. Kaya sa paghahayag po ng salita ng Panginoon, talagang inihahayag natin ito with power and authority. Diba? No, binibigyan niya tayo ng courage, ng boldness, mga kapatid. Kaya wala pong Kristiyanong siya'y mango. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag kang maging siya'y mango. Kasi yun sabi nila, siya'y mango daw. Hindi po, at makikita natin dito, kahit na noon talagang mahiyaing tao ka, pero as you go on serving the Lord, especially, nung tayo po ay napuspos ng banal na Espiritu, ay talagang nakikita po natin yung courage, yung boldness na ginagawa ng Panginoon. Kung noon talagang nangangatog yung tuhod natin, paghawak lamang po ng mic, pero ngayon sa una, no, talagang nangangatog. Pero habang patuloy po tayo nagpapagamit sa Panginoon, ayan, makikita po natin yung kalakasan, yung courage, yung boldness na ibinibigay ni Lord. Yun bang sa una, para kang ninenervyos? Pero pag nandun ka na pala at andun yung willingness mo na magpagamit sa Panginoon, makikita mo po yung courage na gagawin ni Lord na yun. Kaya mo pala because of the power and authority that God has given to us.
Kaya alam po ninyo, it is a privilege pag tayo po ay nabibigyan ng chance na gagamitin ng Panginoon. Kaya kung may pagkakataon, sige lang. Kasi nandun na po na the Lord is able. No? Pwede po nga tayong bigyan ng kapangyarihan. At kailangan natin yan. Which is, yan ang ginagawa ni Lord sa bawat isa sa atin upang sa ganun po, kahit na yung gawain para kay Lord ay ma-accomplish natin. Amen. Kaya huwag po tayong mag-alala. As a believer, we have that authority. Number two is that filled with healing influence. Amen. Sa isang mananampalataya, alam po ninyo, mga spiritual power po ito. Yung bang napuspos po tayo, filled with healing influence. Healing influence. Kaya hindi lamang po na magiging influence tayo sa ibang tao, kundi even, sabi diyan, filled with healing influence. Sabi doon sa Acts 19, verses 11 to 12, God did extraordinary miracles through Paul. Alam natin na si Paul, he is also a man like you and me. Pero ang ginawa ni Lord, sabi diyan, did extraordinary miracles. Talagang yung milagro na ginawa ng Panginoon sa buhay po ni Paul, kung paano po niya ginamit si Apostle Paul. Verse 12, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, in the evil spirits left them. O, tingnan po ninyo, ano yung ginamit lang ni Paul? It is the handkerchiefs and aprons. Kaya no wonder, no, pag yan po, ang tao, ang isang mananampalataya ay mapuspos ng banal na Espiritu, yun lang pagdaan niya. Talagang there is something, there is power na mararamdaman ng mga taong nakapaligid. Ang ganda, yung bang mag-i-evangelize ka doon sa Central, and then pagdaan mo lang, uy, ano kayong meron siya? No? O sundan ko nga itong tao ito. Amen. No? Amen. Ang ganda. Which is, kung ating titingnan, ganito po mga kapatid. No? Kasi si Apostle Paul, no, talagang extraordinary miracles yung ginawa sa kanya. Kaya no wonder mga kapatid, marami pong mga believers na ginagamit ng Panginoon even in healing. Kaya nga, even in our family, meron tayong tinatawag na healing crusades. As we preach the Word of God, and as the children of God sing a songs, makapangyarihan po ang mga awiting makalangit. There is power. Kaya dapat yung mga inaawit natin, napapalitan na rin. Nagiging born again kung may paborito kang song, melody before na makamundo. Why not? Pwede natin gawin spiritual song, palitan mo ng wordings. Kahit na tularan mo yung kanyang melody, pero yung wordings ay naiiba na. Gagamitin natin pagpupuri sa Panginoon. So dito makikita natin mga kapatid. In 1 Corinthians chapter 2, verses 4 to 5, sabi ulit yan, my message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Demonstration of the Spirit's power. Verse 5. So that your faith might not rest on man's wisdom, but on God's power. So, alam po natin na dapat ito po yung ini-a-apply natin. Hindi na po yung karunungan natin, but it's already the wisdom that comes from the Lord. No? Ang nangyayari, ang ginagamit natin, hindi na sariling kapangyarihan, but it is the power that comes from God. Amen. Kaya wala sana masasabi sa atin na nang dahil sa akin, nang dahil sa kapangyarihan ng Diyos na ibinigay po niya sa bawat isa sa atin because of His Spirit. Amen. Kaya nga, kailangan natin ang Espiritu ng Diyos. Without the Spirit of God, of course, we don't have power.
So makikita natin dito mga kapatid na these are all belongs to the believers, sa mga anak ng Panginoon. Kaso ang problema, marami pong anak ng Diyos, ignorante na nga, innocente pa. No? Hindi marunong gumamit ng kapangyarihan. Iba, kung hindi ka marunong gumamit, for example, ng appliances, yung rice cooker, no? Yun pala, kinakailangang isaksak mo. Basta ka na lang nilagyan mo ng bigas, ng tubig, and then ganun na lang. Hindi mo nilagyan ng power. Do you think maluluto siya? No? Actually, marami mong Kristiyanong ganun na hindi marunong maglagay ng power. Nandiyan na nga, available na nga, na ibinibigay ng Panginoon. Okay, number 3 po natin is that accompanies the baptism of the Holy Spirit. It's one of us. Bawat isa po sa atin ay kinakailangang mabaptize ng Holy Spirit. Remember, there are 3 kinds of baptism. Baptism of water, baptism of the Holy Spirit, and baptism of fire. Yung mga DTC student, they are already in water baptism. No, ang topic. No. So, water baptism. Baptism of the Holy Spirit. At makikita po natin dito, sabi nga natin, speaking in tongue is the easiest gift that the Holy Spirit will give to a believer, and speaking in tongue is the evidence. We believe that it is the initial evidence that you are baptized with the Holy Spirit. Kinakailangan po ang bawat isa sa atin ay mapuspos ng banal na Espiritu. Dahil kung meron pong banal na Espiritu, mapupuspos po tayo ng banal na Espiritu, we are baptized with the Holy Spirit. Nandyan yung power na talagang kahit na napakaraming tao, nawawala yung pagkamahiyain natin. Doon sa central, sa street preaching, we can go there to sing a song, to lead a song for the people. We can preach, we can share the Word of God. Pwede tayo mag-evangelize. Because napuspos po tayo ng banal na Espiritu. That's why it's very, very important. Without the baptism of the Holy Spirit, mananatili po tayong wala lang. No, yung bang wala tayong design na kung paano tayo maglingkod sa Panginoon, there is lacking. That's why all of us, bawat isang mananampalataya po, it needs to be baptized with the Holy Spirit. Acts chapter 1, verse 8. Sabi mo doon, but you will receive power. Ito po, ibinigay na po ito ng Panginoon. Bago po siya umakyat sa langit, nung siya po ay nabuhay na muli. Alam natin na ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesus, siya ay naging tao, no, isinilang sa mundong ito, at dumating yung time na siya ay namatay, nagpako sa krus. Pero ang magandang balita, siya ay muling nabuhay, at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. At ang sabi ng ating Panginoon, 50 days after His resurrection, bago po siya umakyat sa langit, sinabi ng Panginoon sa mga mananampalataya, you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kasi dumating po ang Holy Spirit sa mundong ito nung umakyat ang Panginoong Jesus sa langit. When the Lord Jesus Christ ascended to heaven, that's the time po na bumaba ang banal na Espiritu sa mundong ito. And we believe that Holy Spirit, He is the third person of Godhead. Because we believe that there is one God, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So pag-akyat po ng ating Panginoong Jesus, because as of now, our Lord Jesus Christ is seated at the right hand of the Father God, interceding for you and for me. At ang kwento po mga kapatid, nung umakyat ang ating Panginoong Jesus sa langit, bumaba ang banal na Espiritu. Kaya sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem. Sino po ang mga taga-Jerusalem? They are our family. Kaya dito, number 1 na inihahayag natin ang salita ng Panginoon to our family. Because our family belongs to us. Kaya kung anong nangyayari sa kanila, apektado po tayo. Because they are our family and our family belongs to us.
You will be witnesses in Jerusalem and in all Judea, no, sa ating mga kapitbahay, and Samaria, sa mga taong nakakasalumuhan natin, nakikilala at makikilala pa lang, and to the ends of the earth. Saan mang tayo dalhin ng Panginoon, nandun po mga kapatid na ihayag natin ang salita ng Diyos. Huwag po tayong matakot dahil ang pangako ng Panginoon, God will give us power. Amen. Kaya, kung ating titingnan, nung tayo ay naging believer na, we have power. Amen. Kaya hindi na po kailangan yung power sa mundo ito na pinag-aagawan. Kung sana naiintindihan ng tao na ang Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan, wala na po sanang sakim sa kapangyarihan sa mundo ito. Kaya dapat lang sana maborn again ang lahat ng tao, diba? Para hindi po sila maging sakim sa kanilang kapangyarihan sa mundo. No? Sa ating bansa na lamang, kahit ang pinakamaliit na posisyon, pinag-aagawan pa rin. At grabe ang nangyayari. Because they want power, they want authority, they want recognition. Yun ang hinahanap ng tao. Pero ang Panginoon, ibinigay na niya actually. God had already given power for those na tatanggap sa Kanya as their Lord and personal Savior. Okay, number 4. Number 4 is that the Spirit of God does not make us timid. Ayan, timid means shy, mahiyain. But gives us power. Nagbibigay siya ng kapangyarihan, love, pagmamahal, and self-discipline. Dahil kailangan po natin ang disiplina, mga kapatid. Even, sabi yan, self-discipline. Kailangan natin ng sariling disiplina. So, huwag natin hintayin na disiplinahin ka nung katabi mo, kundi dapat sarili mo, disiplinahin mo. Sabihin mo nga din sa katabi mo, sis, sarili mo, disiplinahin mo. Disiplinahin natin, sarili natin, mga kapatid. No? Kasi paano tayo makakapag-disiplina ng iba kung sarili nga natin, hindi tayo marunong disiplinahin? Yun ba, tinuturuan mo yung katabi mo ng na wag gumawa ng bagay na hindi nakakalugod sa Diyos, eh ikaw naman gumagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. So, ano yung magiging outcome? Hindi sasabihin sa'yo, ikaw nga hindi mo ginagawa, ako pa kaya? Diba? So, dito makikita natin na ang Lord nagbibigay siya ng power. Power, kapangyarihan, mga kapatid. 2 Timothy chapter 1, verse 7. Sabi niyo ulit sa kanyang salita. For God, ayan, did not give us a spirit of timidity. Kaya ang pagiging shy natin, pagiging mahiyain, ay hindi galing sa Panginoon. Kaya kung mahiyain ka pa hanggang ngayon, hindi yan galing sa Panginoon, mga kapatid. Kasi sabi niya dyan, maliwanag po ang salita ng Panginoon. For God did not give us a spirit of timidity. So, ibig sabihin, pag ikaw ay mahiyain, hindi yan galing kay Lord. Kundi merong ibang nagbigay sa iyo. At alam mo na kung sino. Dahil dalawa lamang po ang magpipilian natin. Either na ang Diyos or si Satanas. Kaya kung mahiyain ka, sandali. Kaya huwag na po tayo maging mahiyain kasi ito po yung verse na nagpapatunay. For God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power. Kaya spirit of power, of love, and of self-discipline. Kaya dapat talagang maging aktibo tayo, di ba? Magkaroon tayo ng courage, magkaroon tayo ng boldness. Hindi tayo magiging shy, mango-ikama. Dahil hindi po yan ang nais ni Lord, kundi ang nais niya ay ang bawat isa ay talagang ipakita na meron tayong kapangyarihan na ibinigay ang Panginoon.
Okay, number 5. Madali tayo matatapos ngayong hapon na ito. Bilis po ano? Mabilis ba? Medyo okay. Number 5 is that mightier than physical force. Mightier, talagang malakas than physical force. Ito ang ibinibigay ni Lord. Kaya masabi na sa Zechariah chapter 4 verse 6. Ito yung nagpapatunay. Zechariah chapter 4 verse 6, sabi ni Lord, "So he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty." So, ibig sabihin po mga kapatid, pag meron sa atin ang Espiritu ng Diyos, nasa atin na rin po ang kapangyarihan. That's why having the Spirit of God is very, very important. Remember, hindi po original na tayong mga tao ay mayroong Espiritu ng Diyos. Isinilang po tayo sa mundong ito na ang meron lang sa atin ay human spirit. Remember, man composed of body, soul, and spirit. Human spirit, mga kapatid. At baka meron pang pang-apat na espiritu. Pero kung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, sigurado ako na hindi ito espiritu ng Diyos. Kundi baka ang pang-apat ay espiritu ni Diablo. Kaya no wonder, ang tao na walang Kristo sa kanyang buhay, ay nandun yung kanyang sinful nature na talagang gumagawa siya ng hindi tama. Yun bang may parang nagtutulak sa kanya na gumawa ng masama? No. Dahil ganyan po ang espiritu po ng Diablo. At alam po ninyo, matatalo po natin siya kung merong espiritu ng Diyos na naghahari sa buhay natin. Kaya nga, kailangan natin ng espiritu ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kapangyarihan, mga kapatid. At paano tayo magkakaroon ng Espiritu ng Panginoon? Of course, sabi natin, repentance, yun yung una natin ginawa. Magsisi sa ating mga kasalanan. And after that, we open our heart and we declare and we confess that Jesus Christ is our Lord and personal Savior. Yun palang, noon palang ipinag-pray natin yung tinatawag nilang sinner's prayer. Noon palang merong isang mananampalataya o isang sabihin na natin pastor o leader natin na sinabi sa atin na angkinin mo ang panalangin na ito, kapatid. You need to accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Yung tinatawag na sinner's prayer, very powerful pala ang prayer na yan, mga kapatid. Dahil nung sinambit natin ang panalangin na yan, at sinabi natin na Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang aking Diyos na buhay at Diyos na tagapagligtas, there is something happening spiritually, mga kapatid. Because the Spirit of God comes within us. Dumating ang Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Kaya napakahalaga. Even in your family, in your loved ones, sa mga kaibigan ninyo, sa mga kakilala ninyo, no? Why not lead them in a sinner's prayer? No? Share the Word of God. Huwag ninyo silang iiwanan na hindi po ipinag-pray ang sinner's prayer. You can lead sinner's prayer your family. Pwede bang sundin muna ninyo ang panalangin na ito? Angkinin ninyong panalangin ninyo. Very simple lamang po, mga kapatid. No? Dapat meron tayong sariling sinner's prayer. Dapat alam mo yung tinatawag ng sinner's prayer. Para kung meron kang maisira ng salita ng Panginoon, huwag mong iiwanan ang taong yan na hindi mo siya nililid for Christ. Just do your part. Just do our part. And I believe, si Lord na po ang bahala as long as we are doing our part. Tayo po mga free believers, ang galing nating magtanim. Sharing the Word of God, talagang makikita natin. No? Yung ginagawa nating street preaching mula noon hanggang ngayon. And it's been 35 years. No?
Kasi mula pa, no? Yan na yung evangelization natin noon, ang street preaching, na talagang hanggang ngayon, makikita po natin na ginagamit ito ng Panginoon para ang mga kaluluwa ay maakay sa Kanya. At salamat kay Lord din dahil dinagdagan niya, di ba? Hindi lamang po street preaching, kundi jail ministry ngayon. Imagine, nakailan na po jail ministry, kaninang ay kahapon yung mayroong bagong opening na naman. It's more than 270 something na jail ministry from Luzon, Visayas, and Mindanao. Imagine, ipinagkatiwala ni Lord sa ating family na ito po ay naabot natin through media, sa pamamagitan ng Zoom. At hindi lamang yun. Sabi ko nga, marami na mga face-to-face na nai-open. No? At talagang nakaka-encourage mga kapatid. Lalo na pag naranasan ko ninyong pumunta sa jail ministry ng face-to-face. Doon nga sa amin, ni na Sister Jenny in Tarlac, kasi kababayan ko yung taga-Tarlac. No? Talagang makikita mo na they are very attentive. Mas attentive pa po sila sa pakikinig ng salita ng Panginoon kaysa sa akin. Kasi sila talagang meron na silang parang inihandang lugar, may pulpito, may mic, may speaker. At pag nakapupo sila, nakafocus lang sila sa preacher. Amen. Bawal sa kanila ang kukurap-kurap, matutulog, no? Pag ganon-ganon, dahil meron silang bantay. Kinakailangan nakafocus sila sa preacher. Eh kung ikaw yung preacher, mai-inspired ka. Kasi makikita mo na talagang nakatuon sila na talagang makikita mo yung kanilang reaction na gusto nilang mapakinggan kung ano ba ang sasabihin ni Lord sa kanila. Very attentive sila. Hindi lamang sila. Pati yung mga incoming, mga magiging pulis, yung mga intern, na mga criminology students, marami. So sila ang kasama sa pakikinig sa salita ng Panginoon. They are included there. Pauupuin sila ng mga officers, pati mga officers makikiupo rin. So, sabi ko nga, kamangha-mangha po yung ginagawa ni Lord. Especially nowadays, because it's very, very important to go and to share the Word of God. Kaya, kung maaga-aga kayo ng Friday, come and join us sa ating jail ministry. Wala na nga tayong morning service. No. So, yun po yung maging service natin. No, dahil iba po na talagang pag nakikijoin po tayo sa mga gawain ni Lord, talagang nakaka-inspire mga kapatid. Number 6. Number 6 is that give men courage to rebuke sin. Binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, no? Binibigyan niya tayo ng lakas, ng tibay to rebuke sin. If we have that power, no? Pwede mong sabihin sa isang tao, no? Sandali, no? Tingnan mo nga yung ginagawa mo habang may pagkakataon pa. No? We can rebuke, mga kapatid. Pero siguraduhin mo na namumuhay ka ng may kabanalan sa mundo. Amen. Kasi kung hindi ka naman nabubuhay ng may kabanalan sa mundo, eh paano ka magre-rebuke? Micah chapter 3 verse 8. Sabi doon in Micah chapter 3 verse 8, but as for me, I am filled with power. Yan po ang sabi ni Prophet Micah. No? I am filled with power with the Spirit of the Lord. Kaya sabi natin kanina, we have power because we have the Spirit of the Lord. Without the Spirit of God, of course, hindi po tayo magkakaroon ng kapangyarihan. With the Spirit of the Lord, and with justice and might, to declare to Jacob his transgression, to Israel his sin. Kaya dito makikita po natin na kahit na yung isang taong gumagawa ng hindi tama, nabibigyan po tayo ng courage
para pagsabihan siya, no? No, para sabihin sa kanya yung katotohanan. Ay nako, kaibigan, kapatid, kamag-anak, no? Kasambahay, tigilan na natin yung ginagawang hindi tama. And of course, I believe na sila ay makikinig. Why? Because you have that power. Because you have that authority. Because the Spirit of God is within you. Kaya mga kapatid, huwag po tayong matakot. Pag kinakailangan pong i-correct natin, especially ang ating mga mahal sa buhay, no? I-correct natin. Huwag tayong maging compromiser. Kasi baka mamaya, baka magalit sila sa akin, magagalit yung kaibigan ko. Di baling magalit na sila as long as sinabi mo sa kanila ang katotohanan. No? You've done your part, mga kapatid. Dahil kung hindi mo sasabihin sa kanila yung maling ginagawa nila, sino ang magsasabi? Ikaw yung kanilang kakilala, ikaw yung pinsan, ikaw yung kamag-anak, ikaw yung kaibigan. So, sino pa ang magsasabi kung hindi ikaw? Kaya nga ikaw ay naging kaibigan, kaya ikaw nga ay naging kasambahay, kaya ikaw nga ay naging kapamilya. Upang sa ganon, hindi lamang po sa mga physical things yung ating sinusupport sa kanila, but even spiritual things. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Baka nagkukulang po tayo. Ang alam natin, ginagawa na natin yung part natin sa ating paglilingkod sa Panginoon. But on the other hand, may mga bagay-bagay pala na kinakailangang tingnan din po natin sa aspetos ng buhay natin upang sa ganon ay talagang masabi natin na, Lord, I am doing your will. Because it is the will of God, mga kapatid. Kasi kung hindi po natin tuturuan ang mga taong nakapaligid sa atin, kung sila din po ay patuloy na gumagawa ng kasamaan, sino ang magtuturo sa kanila? Remember, you are there. Inilagay ka ni Lord in that situation, in that family, in that place, maging sa bahay po ng mga amo, kung may chance, why not? No? Kung wala, daanin sa prayer. Kaya nga may panalangin. Kaya gawin po natin, mga kapatid, ang dapat po nating gawin. Dahil ang Panginoon po ay believe na pinili po niya ang bawat isa sa atin. May reason, may purpose ang Panginoon. At sa pagkakapili po ng Diyos sa bawat isa sa atin, as long as that we're going to do His will, meron pong naghihintay na reward sa bawat isa sa atin. May gantimpala ka, kapatid. Hindi nasasayang ang iyong paglilingkod sa Panginoon. Kaya just do it. Kung walang pumupuna o walang nakakakita sa ginagawa mo kay Lord, there is no problem. Dahil hindi po natutulog ang Diyos. Alam niya kung ano yung ginagawa ng bawat isa sa atin. So, sa Kanya lamang po, mga kapatid. Kaya, sa mundong ito, no, magkaroon po tayo, matuto po tayo sumunod sa Panginoon. And the last one is that God will renew their strength. Palalakasin tayo ng Panginoon. Yun bang nanghihina ka na, pero as you listen to the Word of God, iba yung kalakasan na ibinibigay ng salita ng Panginoon. No? Kaya sabi doon sa Isaiah 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. Mga kapatid, ang sino man, sabi diyan, na umaasa, hope, nagtitiwala, umaasa sa Diyos, ay may bagong kalakasan. They will soar on wings like eagles. Inahalin tulad tayo sa isang agila. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Bakit po tayo inahalin tulad sa isang agila? Kasi ang agila, no, meron silang kapangyarihan na kung malakas ang hangin,
Gustong-gusto nilang salubungin yung malakas na hangin. Dahil ang nangyayari sa kanila, yung kanilang pakpak ay nagkakaroon ng lock. So pag nag-lock yung kanilang pakpak, kahit na malakas ang hangin, still na kayang-kaya nilang salubungin. Kapatid, malakas man ang bagyong dumarating sa buhay natin, gaano man katindi ang problema, ang testing, ang trials, remember, ikaw ay katulad ng isang agila. Sa pagiging isang agila, kayang-kaya ko nating salubungin, harapin, anuman ang pagsubok sa mundo. No? Manghina man tayo, pero ang pangako ng Panginoon, bibigyan niya tayo ng bagong kalakasan. Bagong kalakasan, mga kapatid. Tingnan po ninyo, kung walang Diyos na naghahari sa buhay natin, pag hindi natin alam ang kapangyarihan ng Panginoon, baka naging katulad na po tayo ng sitwasyon dito sa Hong Kong. Mawalan lang sila ng trabaho, no? Yung suicidal spirit ba? Pero ang mga Pilipino, matatag pa rin. No? Ito po yung kagandahan. Kasi tayong mga Pilipino ay meron tayong espiritong matatag. No? Na talagang kahit na anong pagsubok ay kayang-kayang pagdaanan. Bihira lamang po sa atin. Yung bang talagang nawawalan na ng pag-asa sa buhay, bihira lamang po. Pero dito talagang makikita po natin na rampant yung espiritu po ng susundan. So, how much more kung tayo ay magiging Kristiyano, mananampalataya kay Lord, eh di lalong alam natin na mabibigyan po tayo ng talagang pag-asa, no? Na ma-overcome natin. Kaya, alam po ninyo, yung buhay po natin sa mundo ito ngayon, ay kayang-kaya po natin harapin. So, wala pong bibitaw sana sa kanyang paglilingkod sa Panginoon dahil wala po tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari sa buhay natin. Kung iiwanan natin ang Panginoon, magiging kawawa lamang po tayo, mga kapatid. We need God in our life. So, bagong kalakasan. Katulad po sa trabaho po natin dito, hindi madali ang magiging katulong, isang it. Yung word na lamang na katulong, mahirap. Kung nasa Pilipinas ka, gusto mo bang maging katulong? Tanungin mo ang katabi mo. Kung nasa Pilipinas ka, gusto mo bang maging katulong? No. Parang wag na. Eh bakit sa abroad? Eh kasi abroad yun eh. Ha? Pero dito makikita po natin, hindi madali. Kahit na minsan, sabi na natin mabait ang amo, pero iba pa rin, isang it. Iba pa rin. Kasi hindi mo hawak ang oras mo. No? Yung bang kahit na mabait sila, mahihiya ka namang pupunta sa kwarto mo at mahihiga. Isn't it? Kulang ka sa kalayaan. Sabihin na natin kulang ka sa kalayaan. Merong nagpo-control, may hawak ng oras mo. Kaya sabihin natin na we can budget our time, pero merong mas nakakataas sa atin na kinakailangang sundin natin, our earthly master. Although, syempre number one pa rin ang ating Diyos na buhay. We rather obey God rather than man, sabi nga sa kanyang salita. No? Pero sa mundong ito, ay kinakailangan din na sumunod tayo sa batas sa mundo, sa batas ni Amo. So, suwayin mo yung utos ni Amo, ano mangyayari sa'yo? Hindi tsawla ka, terminate ka. So, di ba sa bahay ni Amo talagang gumagawa ka ng kaparaanan para si Amo ay ma-please sa'yo? So, how much more kaya ang Diyos na gawin din natin ang best natin para lalong ma-please ang Diyos sa buhay natin? Kung sa tao nga, kung kay Amo nga, talagang you are doing your best. Sa paglilinis, sige, talagang nililinis mo lahat-lahat. No? Sa pagluluto, gusto mong masarap yung iyong niluluto. How about our service to God?
Yan po yung katanungan. Dapat po kung paano po natin pinapahalagahan ang earthly life natin, ang earthly master natin, the more pa po sana ang Diyos na ating pinagtutulungan. Diba sabi nga, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya talagang babalik at babalik tayo sa Diyos na dapat siya ang maging number one ng buhay natin. So sabi natin kanina, God give us power and authority. Ano-ano yung ibinigay ni Lord sa bawat isa sa atin? Sabi natin, enables man to speak with authority. Kaya kung tayo po ay nagsasalita, merong kapangyarihan mga kapatid. Kahit tingnan natin yung mga lumalabas sa bunganga natin, because as a believer, God give us authority whenever we speak. Filled with healing influence. May kapangyarihan po tayo. As sabi nga doon, as we lay our hands on sick people, they will be healed. Sabi yan, accompanies the baptism of the Holy Spirit. Bali yung spelling natin ng accompanies. Accompanies the baptism of the Holy Spirit. So, merong baptism of the Holy Spirit. Napuspos ng banal na Espiritu. The Spirit of God does not make us timid, but give us power, love, and self-discipline. Kaya walang mahiyain na anak ng Diyos. Amen. Mightier than physical force, which is ang Diyos na ating pinaglilingkuran. He is a mighty God. The Spirit of God is within us, mga kapatid. Gives man courage to rebuke sin. Nandun na handa tayong mag-correct sa mga taong nakapaligid sa atin na hindi sumusunod sa Diyos. Pwede po natin silang pagsabihan. Huwag tayong matakot because we have the power and authority. And God will renew our strength. So dito makikita po natin na dakila ang Diyos na pinaglilingkuran. And our last verse, tingnan po muna natin, Romans 15 verse 13. Ito po yung last verse po natin this afternoon. Sabi dyan, may the God of hope, ang Diyos ng pag-asa, fill you with all joy, pupunuin ka. Sabi yan, all joy, lahat. Pupunuin ka ng lahat ng kagalakan. Ibibigay niya punong-puno ng kagalakan at kapayapaan as you trust in Him. Habang ikaw at ako ay nagtitiwala sa Kanya, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, because it's one of us, as we have the Spirit of God, we have the power, we have the authority to the kapatid. So ito po yung ibinibigay ni Lord sa bawat isa sa atin, na hindi po ito ibinibigay ng mundo. At tanging ang Diyos lamang po ang pwedeng magbigay sa bawat isa sa atin. Kaya wag po tayong mag-self-pity. Wag natin sasabihin sa mundong ito, nako, kawawa naman ang buhay ko sa mundong ito. Hindi ako nakapag-aral, kung yan lang ang trabaho ko dito sa Hong Kong, hanggang ngayon ganito pa rin ako. Kapatid, hindi ka kawawa sa mundong ito dahil ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay naglilingkod sa Kanya. At meron kang kapangyarihan na wala sa mundong ito, na wala sa mga taong walang Kristo sa kanilang buhay. Kaya salamat sa Panginoon dahil naiiba po ang mga anak ng Diyos. Panginoon, salamat o God. Dahil minsan pa o God, ipinaalala mo po sa amin o God, na binigyan mo po kami ng kapangyarihan, Lord. Kaya hayaan mo nga po o God, na kami pong mga anak mo, magamit po namin, O God, ang kapangyarihan na iyong ibinigay, na hindi po kami magiging inosente, hindi po kami magiging ignorante, O God, kung paano po namin magagamit, O God, ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo. Salamat, O God, dahil nasa amin, O God, ang Espiritu ng Diyos, ang Espiritu mong Panginoon, na kung saan, O God,
in your spirit, O God. There is power in your spirit. Maraming salamat, O God, at binabalik ko sa iyo mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Balik ko po sa atin.